Hello, welcome back sa ako ang official YouTube channel What the Bible Says God Says. And again, salamat sa Ginoo sa laing higayon na usab ang gihatagan nato diin atong matunan na usab ang ubang mga pagtulunan kabahin na sa kamatuoran mga kaigsoon ko kigalaan nga mo'y atong gihisgutan gahapon adlaw nga kung ato kini nga masayran matud pa sa atong Ginisos makabaton kita sa kagawasan. If you will know the truth shall set you free. Kung ato lang masayran ang kamatuoran. Ang kamatuoran 100% maghatag ka nato kagawasan. Kagawasan sa asa sa unsa. Kagawasan number 1 gikan sa tanang sayop ug hiwi nga pagtulunan. Ikaduha, kagawasan gikan sa tanang or tino nga paghinukman sa silot dito sa linaw nga kalayo gumikan sa atong sayop nga pagtuo. Igsoon kog higala ang sayop nga pagtuo makaimperno sa tao. So nining taklaas sa kabuntagon na usab another episode akong ipaambit ang sabdiha kaninyo kabahin na sa osas mga kaigsoon ko akong explain og gamay ning mao nga doktrina sa osas. Osas means one saved always saved. So mao ni mga kaigsoon ko og kahigalaan ang pinakadako nga sayop sa maong doktrina. Muhatag ko og at least 7 ka mga major reasons nga nung sayop ang doktrina sa osas mga kaigsoon ko kigalan. Number 1, because they focus on the giver and not or never mind the receiver. Nakafocus mga kaigsoon ko ang ilaha nga doktrina, ang ilaha nga pagtulunan dito sa giver of the gift, giver of the salvation which is God. Dito nakafocus ang ilang study. Ilang gi-expound og maayo nga since ang Ginoo libre nga gahatag niini ngadto sa mga tao, dili na kini niya kuhaon pa pagbalik. Naay mga bersikulo mga kaigsoon ko usab nga sa dihang mohatag ang Dios dili na kini niya kuhaon pagbalik. But sa ako nang gikaingon, it doesn't follow at all bisan kung ang gift or ang salvation which is the free gift from God mga kaigsoon ko kigilaan cannot be forfeited by the giver because once it was given matud pa sa Biblia dili na kini niya hilabtan dili na niya ni kuhaon, but sometimes it could be lost by the receiver. So kini nga mga pagtulunan ilang tanaw lamang ang usa ka anggulo mga kaigsunan ko sa kaluwasan nga ang Ginoo mo ay naghatag, ang Ginoo dili na magbawi. Og tungod niya na mga kaigsunan ko nga prinsipyo, ang Dios dili mo bawi, dili na gyud mawala ang kaluwasan. Sayop na siya mga kaigsunan ko. How about the one who received that salvation? Di ba nato i-consider mga kaigsunan usab ang tao nga nakadawat sa maong kaluwasan? Oo, tinuod nga salvation is a free gift from God and it cannot be forfeited by the giver which is God himself, but it can be lost sometimes by the receiver if you are not that careful mga kaigsunan ko in your Christian walk with God. Pwede nga mawala sa gihapon nato ang kaluwasan bisag dili ni kuhaon sa naghatag. Sa ako nang ilustrasyon kaniadto, sama ka na ako kaniadto sa nagtrabaho pa ko sa International Vessel, din ako ang Foreign Vessel Monitoring. So sa dihang milarga na ang maong barko mga kaigsoon ko kigalaan, gibinlan ko sa kapitan sa barko o sa kasainpin nga makasulat ka bisan og ngit-ngit kay musiga ang tumoy mga kaigsoon ko inigsulat nimo. Ako to siyang gihipos, akong gitreasure, gitaguan mga kaigsunan, pero niabot ang time nga nawala mga kaigsunan ko ang maong sign pen. Dili po ko pwede mo ingon nga gibawi sa kapitan sa barko. Kaya ang kapitan sa barko nanguli naman sila dito sa China, nanguli naman sila sa Australia. Di po ko moingon mga kaigsunan ko nga iyang gikuha, no? Dili ko pwede mo ingon ana. Kaya nga no, tuwa na sila dito. Di siya mistro sa kaluwasan. Tinuod ang Dios mao ay naghatag og sa dihang gihatag dili na kinibawion, but it doesn't follow nga dili na ni mawala gikan nimo. Why? Because sometimes sa ako nang gikaingon, if you are not that careful in your Christian walk, magdinanghag ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, dili ka magatiman sa imong responsibilidad diha sa Ginoo, di gani ka hinimbahon, di gani ka gabasa og Biblia, wa gani kay ampo-ampo. Mga kaigsoon ko kigalaan, posible nga mawad-an ka sa imong kaluwasan. So mao na ang number 1 reason. They focus on the giver and never mind the receiver. We do not question the giver and also the gift. Eternal ang gift, everlasting ang gift. Unya ang God nga naghatag dili na mobawi. But the receiver sometimes if we are not that careful
mga kaigsunan ko, mawad-an ka sa imong kaluwasan. Number 2, ang usas nga doctrine, once saved, always saved, sayop because they overemphasize the praise everlasting life. Moingon man sila, John 3:16. Ang gihatag sa ato nga life sa Ginoo, ang salvation, mga kaigsunan kumatod pa nila, nga atong nabatunan, everlasting life. Unya dayon mudagan sila sa definition kung unsa ang everlasting life. Matod pa nila, ang everlasting life is a life without an end. Matod pa din sa Mr. Webster. Ang everlasting life is a lasting life or enduring life all the time. So sa ato pa, kung mawala daw ang ato ang kaluwasan, dili everlasting life ang atong nadawat. O dili itong kaluwasan nga katong life nga gikan sa Ginoo nga atong nabatunan sa diyang kita mituo kang Kristo. So ang everlasting life matod nila wala gid ni siya kinutuban nga kinabuhi. Bot pasabot bisag mag-unsa ka og unsay buhaton nimo naara ang salvation nimo because it is everlasting life. Mga kaigsunan kong kahigalaan, wala ta nag-disapprove nga ang gift nga atong mabatunan, ang kaluwasan nga atong maangkon sa dihang atong tuohan si Kristo is everlasting. We do not disapprove, we do not argue, we do not deny nga everlasting yun ang ato ang madawat nga life. The moment nga motuo ta kang Kristo ang mudawat kaniya. But this everlasting life, mga kaigsunan kong kahigalaan, this is conditional everlasting life. Buti pasabot, doon ay mga kondisyon ni ini. Everlasting ang imong madawat nga life, the moment mudawat ka kay Kristo, mutuo ka kaniya, but kini nga everlasting life, mga kaigsunan ko, adunay mga kondisyon ni sumala sa balaang kasulatan. Unlike sa doktrina sa once saved, always saved, kun usas, nga ang everlasting life nga ilang madawat is unconditional. Bisag mag-unsa ka, bisag unsay buhaton nimo, naara ang maong kaluwasan, kay everlasting life kini, walay kinutuban kini nga kinabuhi, ug ang Dios nga naghatag dili na niini magbawi. Sayop kayo na mga kaigsunan ko nga pagtulunan. Sayop kayo na nga tinuuhan sumala sa balaang kasulatan. Number 3, reason. They are wrong because they neglected the important term in the Bible nga turn their back or turn back, or even these people do not even believe in backsliding. Matod pa nila walay backsliding sa Biblia. Ang Kristohanon dili siya mag-backslide. Kung nag-backslide siya, nagpasabot nga wala pa niya nadawat ang kaluwasan. Kinsa man itong mawala o mahulog gikan sa kamatuoran. Ang wala pa dahil nakabaton o kamatuoran, siyempre kadtong nakabaton na sa kamatuoran, mauto sila ang mahulog gikan sa kamatuoran. Nakabaton na sa pagtuo, mauto sila ang mahulog gikan sa pagtuo. Unsa man pagkahulog gikan sa pagtuo sa taong way pagtuo. Unsa man pagtalikod sa usa ka taong wala pa sa kamatuoran kung wala pa niya mabaton niya ang kamatuoran. So sayop ni mga kaigsoon kong argumento dinhi sa Biblia daghang bersikulo nga naghisgot nga aduna gayoy managpamiya or adunay namiya gikan sa ilang pagtuo. Gani ato man siyang nahisgutan sa previous vlogs nato sa Hebrews 10:38. Nagingon si Pablo nga ang matod pa sa Dios ang akong tao mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan kung siya musibog man o galing, walay kalipay ang akong kalag. Buti pa sabot, makasibog yun. Kaya dili man moingon ang Biblia nga, apan kung siya musibog man o galing, walay kalipay ang akong kalag. Buti pa sabot mga kaigsunan ko, ang tao, makasibog yun, gikan sa pagpangalagan sa Ginoo, if he will choose to turn his back away from God. Kung mo decide siya, kung mo buhat siya, kung iyang himuon, bisag ikaw, pwede karon dayon musibog kas Ginoo, pwede karon dayon mobiya kas Ginoo, di ba din natin tinuod. Real talk ning ato ang mga kaigsunan kong higalaan. So ang backsliding, it is biblically proven, onya it is experientially mga kaigsunan ko proven. Daghan gani tag mga kailangan nga backslide no. Ikaw gani siguro nag-backslide ka sa una. Di ba? So, ilang na giniglik ang important term in the Bible nga turn their back or backsliding. Ikaapat nga reason, mga kaigsunan ko, why nga ang once you've always saved nga doktrina sa'yo, because they are ignorant of the verses that foretells the coming turning away from the faith according to the Bible. 1 Timothy 4:1, akong basahon mga kaigsunan ko, ilang naligtaan, uwa siguro sila makabasa ni ini nga bersikulo, nga si Pablo daan nagtagna nga moabot gyud ang time nga dunay mga backslide.
Ano ba? 1 Timothy 4:1, ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kalahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbungon nga mga espiritu ug sa mga tulohan sa yawa. Unsay giingon mga kaigsoon kong kikilaan? Sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo. Kinsa ang tao nga makabiya gikan sa pagtuo? Of course katong tao nga dunay pagtuo. Dili makabiya gikan sa pagtuo ang tao nga wala pay pagtuo. Referado ni mga kaigsoon ko sa mga Kristiyano, referado ni sa mga believers, referado ni sa mga tao nga nakadawat na sa kaluwasan. Kay dili makabiya ang tao gikan sa Ginoo kung wala pa siya mahilambigit sa Ginoo. Meaning to si diha naning mga tawhana sa Ginoo. Mga Kristohano na ni sila og nakapangalagad na ni sila og nakabato na ni sila sa ilang pagtuo. Unya moabot ang panahon matud pa ni Pablo nga kini sila managpamiya gikan sa ilang pagtuo. Ikalima mga kaigsoon ko nga reason why nga once saved always saved nga doktrina is sayop, because the lack of proper knowledge on biblical characters who lost their salvation along the way. Wala sila basa-basa og mga Biblia, siguro wa sila makahibalo nga dinhi sa Biblia adunay daghang tao sa Ginoo diri sa Biblia nga backslide mga kaigsunan ko. Nangawala ang ilahang kaluwasan. Mismo sa time mga kaigsunan ko sa atong Ginoong Kristo. Siya mismo ang nag-nurture, siya mismo ang nag-disciple, siya mismo ang nagtudlo, siya mismo ang nag-training mga kaigsunan ko. Face to face gud ni nga training niya mga kaigsunan ko, anyet mibiya si Judas gikan kaniya. No? Sa ato pa nag-backslide, nakatalikod. Sa ato pa nawagid ang kaluwasan. Nagtuo ka nga si Judas na luwas to. Mga gisong matupas bala ang kasulatan, doble ang iyang sala. Paglimod niya sa atong Ginoong Kristo ug ang paghikog, paghunos niya siyang kaugalingong kinabuhi. Pinagis kamatayon. So mga kaigsoon ko kigalaan, wa sila masayod nini. Bisan sa time sa mga apostles, wala na si Jesus dinhi sa kalibutan. Sa 1 and 2 Timothy lang, dunay 5 ka mga verses mga kaigsoon ko nga naghisgot nga dunay mga backslide. Daghang mga tao nga backslide mga kaigsoon ko sa 1 and 2 Timothy lang. Primero sa 1 Timothy 1:20 na si Hanis og si Alexander, Hermes og si Alexander mibiya mitalikod gikan sa grupo nila mga kaigsoon ko sa panahon ni Timoteo sa diyang siya maoy nagadumala sa iglesia dito sa Efeso. Anaa pa diha sa 1 Timoteo 5 kapitulo 15. Aduna pay mga babaeng balo diha mga kaigsunan ko nga matud pa ni Apostol Pablo. Iyang itugyan lang adto kang Satanas tungod sa ilahang pagbiya gikan sa kamatuoran. Aduna pa diha sa 2 Timoteo 3:9. Anaa si Demas diha nga gisgutan ni Pablo sa dihang nagsulat siya ngadto kang Timoteo nga dili ari nga rin ako. Matod pa niya kay gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang paghigugma sa kalibutan. So mga kaigsoon ko adunay daghang mga tao dinhi sa Biblia nga namiya, adunay daghang characters bisan sa daang tugon, dunay daghang characters nga nambiya si Ginoo. Dinhi sa New Testament dunay daghang characters nga nangbiya usab si Ginoo. I don't know kung nahibaw ni silang mga tawhanan niya. Number 6 mga kaigsoon ko, miscalculate our practical experiences and personal contacts who once upon a time faithful believers but eventually turn away their back from God. No? Ilang gidadinay, wala nila gidawat ingon nga kamatuoran ang atong kasinatian nga daghantag mga kailang nga backslide. Moingon na sila dili na backslide, walay backslide sa Biblia. Tanawa kung iyas Ginoo mo balik ra gyud na siya. How about kung dili mo balik sa Ginoo? Aduna gayoy mga tao nga nangawad-an sa ilang kaluwasan dinhi sa Biblia ug dili lang dinhi sa Biblia bisan sa church age sa atong panahon karon. Siguro ikaw nga nagtan-aw do na kay kailang nga backslider na hangtod karon wala pa nakabalik sa Ginoo. Mga kaigsoon kong kigalaan, tinuod ang pagtulunan nga ang kaluwasan mawala, ayag kumpiyansa. Number 7 mga kaigsoon ko, ang last major nga reason ngano nga ang usas nga doktrina sayo, common sense. Our common sense tells us that once we are saved, we have to be careful in our Christian walk. Common sense mismo nimo. Kaya pagdawat sa isa ka tao sa Ginoo, mga kaigsoon ko, medyo mag-alanganin na siya. Mao ganin hinungdan mga kaigsunan ko nga maglikay-likay na ta sa atong mga barkada nga mga bisyoso. Maglikay-likay na ta, maalanganin na ta, mutambong og mga party-party, mga kahilayan o uban pa nga mga activities mga kaigsoon ko, because our common sense motudlo na to nga pahawa gikan diha, palayo gikan diha. Ang atong mismo common sense adunay kataha, adunay pagkahadlok nga somehow
If we are not that careful in our Christian walk, kanang atong kaluwasan nga nadawat, posible nga mawala kinigikan kanato. Mo ni siya hinungdan nga atong common sense musugo nato nga paglikay, hawa diha, undangi na, simba dito, basa og Biblia, pagampo. Nga naman, tungod kay ang kaluwasan nato mga kaigsoon ko, mamiligro kini kung dili nato ampingan. Mo hinungdan mga kaigsoon ko nga si Apostol Pablo sa 1 Corinto 9:27, matud pa niya, ginabunog ko sa matag adlaw ang akong kaugalingon. Unsay buti pasabot niya? Ang iyang old sinful nature, iya kining gipakigbatukan. Iya kining ginakalaban ang iyang old sinful nature. Kaya kung dili niya ni kalabanon mga kaigsunan ko, mo kini matupa sa Galacia, mo kini ang muyud-yud kanato, muguyod kanato ngadto sa pagpakasala. And eventually as a result of that sin, mga kaigsunan ko kagalan, if you are not that careful and wise, mawad-an ka sa imuhang kaluwasan nga nabatunan. Mo hinungdan mga kaigsunan ko nga dinhi sa balaang kasulatan, adunay daghang mga pahimangno kanato ang pulong sa Dios nga mag-amping ta, mag-ignite ta mga kaigsunan ko sa atong pagpangalagad sa Ginoo, maging faithful ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Magbaton ta ni alang pagkahadlok mga kaigsunan, Dios nun nga pagkahadlok. Matud pa ni Apostol Pablo, giputol gani niya ang iyang mga sanga nga tiunay, kamo pagkaha nga mga ihalas nga sanga nga gisumpay lamang diha sa maong punuan sa ubas. Magbarog ka uban ang pagkahadlok mga kaigsoon ko, kay imong kaluwasan posible kini nga mawala gikan kanimo kung dili ka magamping. Last warning from the word of God, 2 John 2:8, ikaduhang Juan 8, mga kaigsoon ko, matod pa ni Juan, pag-amping nga dili kamo kawad-an sa inyong nabatunan. Unsa kining atong nabatunan mga kaigsunan ko? 1 Juan 5:11 ug 12, bisan kinsa nga nakabaton sa anak, nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Unsa ang niya nato atong nabatunan? Ang kinabuhing walay katapusan. Kinahanglan nga atong ampingan ang kinabuhing walay katapusan nga ani aka nato atong nabatunan. Praise God.